Akuin trabaho sa pamilya ko. Akala ko perfecto. Akala ko perfecto ang mundo. Akala ko lang pala. Oo, naalala ko nung unang beses ako nadaba habang nakikipaglaro ako ng mata-matayaan. Para akong sinakbaba ng langit at lupa nang agad nila akong pinagtawanan at di man lang nilang tinulungan. Kasuwad ako sa tuhod. Sobrang sakit at para ako nito'y pinupulupot dahil sobrang lalim at labis na pagdurugo nito. Siyempre sinabi kong hindi na nasakit dahil gusto ko mapatunayan lalaki ako. Matibay, malakas, at matapang. Pero sinong niloko ko? Sinong niloko ko? Noong araw na rin iyon, meron akong natutunang leksyon na sa bawat pagkukunwari, mas masakit pala. Oo, naalala ko nung natutunan kong magbasa ng Ingles na ang dila ko ay hindi lumilihis at nung natutunan kong magdagdag at magbawas ng dalawa o higit pang mga numero na parang lang akong nagwawalis. Nakakatuwang isipin dahil akala mo, solusyon na ang nalaman ko sa problema ng mundo. Problema ng pamilya ko. Noong araw din iyon, nakita ko si Mama na lumuluha sa kadahilan ng unti-unti ang pera namin nawawala, nakuubos, ginukulang na. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko sa paglaki, nabibigyan ko ng pagkalaki na bahay, maraming kotse at ako'y tunay niyang may pagmamalaki. At araw-araw namin po problemahin kung anong sasakyan namin kotse. Nakakatuwang isipin na sa mura kong edad, napakarami ko ng pangarap, pero habang ako'y tumatanda, unti-unti na silang nilalaho, nawawala. Parang kinukuha, ninanakaw, inaagaw. Oo, naaalala ko nung ang lola ko ay pumanaw at sa unang pagkakataon ay mas naintindihan ko ang hulugan ng buhay dahil lahat tayo may kamatay at may huling hantungan. Noon ko naramdaman ang pigati at ang buong kabahayan ay nagdadalabhati. Masakit pa ng ulan. Noon ko rin itinanong sa sarili ko ano pa ang silbi ng buhay kung lahat pala'y mawawalay. Paano nga mabubuhay? Oo, naalala ko nung sinabi niya sa akin, tapos na tayo. Alam ba niyang iniyakan ko siya ng ilang doble, katabi ang unang kong nagpapaalala at nagsasabi na tama na, pre. Hindi mo naman ibabalik ang dati. Tapos na. Mga memoryang hindi na dapat alalahanin pa. Oo, naalala ko nung panahon nasa kolehiyo, yung pagkakataon nagkukunwari akong malakas at kaya ko ba ang sarili ko na pagtanto, naubos na ako. Wala na akong gasolina. Hindi ko na kaya umandar pa. Marami akong taong binigo at ang mga marka ko sa eskwela ay malayo na sa buwede na. Tabak ang problema sa pamilya, pera, eskwela, patay na. Para akong binagyo na hindi man lang binalaan ng pag-asa. Ayoko na. Suko na ako. Tigil ko na to. Sino ba naman kasi ang gusto mabuhay sa mundo mas maraming tanong kaysa sa sagot? Mas maraming hirap kaysa sa ginhawa. Bagamat napakarami kong naalala sa buhay kong napadaan, meron pala akong nakalimutan na may pangalan ng pag-asa. Na ang kakulangan ay pupunan at sa napakahaba kong pagluhay, sa wakas ako'y napatahan. Nakalimutan ko may Diyos pala na nariyan sa tabi ko simula pa lang nung ako'y nasa sinapupunan. Inalagaan na hindi niya maiwaglit ang aking pangalan sa kanyang isipan na isinulat niya ito sa kanyang palad upang ipaalala kung gaano ako kahalaga. Noong nadapa ako, nariyan siya. Hindi niya kami iniwan, inaano kami nangihina. Pinaulan niya ang langit noong ang lola ko'y nawala na at ipinaalala niya sa akin lahat ay nangyari ng dahilan. Noong iniwan ako ng aking kasintahan, ipinakita niya sa akin ang pag-ibig sa kanya at siya ang tunay na kahulugan. At may pangakong may mas nakarapat sa akin. Hindi niya ako iniwan. Simula na nakilala ko ang Diyos, nabuhayan ako ng pag-asa, bumangon ako muli ng patuloy sa daloy kung saan tinama niya ang aking direksyon at nahanap ko ang halaga at silbi ng buhay. May pangalan ng pag-asa. Kay Kristo Jesus lang matatagpuan, wala nang iba. Welcome sa Life Success Grove presents LSG Eskwela.
Speaking Ground. Salamat po. Ayan.